afternoon. Good afternoon, sir. Sir. So, Thank you talaga, sir, for sir, your time, sir. hindi, okay lang. It's an Layo honor pala to ni... have you, Oh, sir. okay, thank you ah. Sir. So, layo pala ninyo, Zamboanga? Opo, Zamboanga? Zamboanga City po, sir. Opo, sir. Yes, Zamboanga City po. Oo. Layo ah. Okay na po, sir. Kaya thank you, sir. Nag-stress talaga kami maghanap ng basketball referee, sir. Kasi nga, needed po talaga sa subject namin na Ah, sa major subject po namin. Kaya thank you talaga, sir. So, okay lang. Ryan, Okay. Once again, sir, no, thank you so much, sir, sa pag-answer sa call namin, sir, na magiging guest namin for today. Kasi kailangan talaga namin, sir, as students, PE students, sir. Okay, sir. So, wait lang po. So, ngayon, sir, gusto lang namin malaman, sir, yung pangalan mo, sir. And ilang taon na po kayo nagsiserve as or nagtatrabaho bilang referee, sir? Doon po, sir. So, my name is Enrico Garcia. I'm from Valenzuela, no? So, bali 17 years na akong nagre-referee, no? So, nag-start na mag-referee. Dati kasi ako yung nagpapalaro ng basketball sa lugar namin. So, siguro mga 17 years old pataas. So, then nakita nga namin na kulang talaga kulang yung referee dito sa lugar namin. So, nag-aral ako and then at the same time marami kong grupo na sinamahan para makakuha ko ng experience, no? Meron sa Manila, meron sa Region 3, and then so yun, kumbaga rin yung buhay ng referee, no? Masaya, malungkot na actually sa amin after nitong pandemic na to, nakita namin talaga yung rights at saka yung benefits ng referee. Talagang kulang. Kulang talaga. So anyway, we are trying to solusyonan yung mga bagay na yan. And hopefully, sabi nga namin, sa pagkakaisa rin ng mga referee sa buong Pilipinas, so yun din yung namin, yun din talaga yung aim namin. so thank you po talaga, sir. No, so, Thank you, sir. Founder pala kayo ng isang grupo, sir. Doon ko lang po nakita sa Facebook kasi nag-stop ako, naghahanap po ako ng referee. Kasi nga, hindi din po kami makakita dito sa Zamboanga City. Parang limited lang po yung referee, sir. So, may grupo rin po pala sa, sir, sa mga referee yan po. Okay, so ganito, sa bawat bayan kasi sa buong Pilipinas, meron talaga silang grupo, no? I mean, hindi ito katulad sa ibang bansa, like for example sa Canada, no? Sa Canada kasi ang ginawa nila kasi is one group lang sila. I mean, kung gusto mong matutang mag-referee, kung gusto mo talagang matuto sa sports, especially sa basketball, meron silang isang website na makikita mo lahat doon. Ang kagandahan nito, nagawa nila yan kasi para ma-maintain at the same time mabigyan ng kahalagahan yung mga referee sa Canada. Anyway, so dito kasi sa Pilipinas, isa ako sa nangangarap na sana nga magawa natin yung ginawa sa Canada dito sa Pilipinas. Kasi kung makikita nyo kasi, ang referee kasi is hindi mo siya masasabing trabaho kasi unang-una hindi siya pare-parehong sweldo, no? At the same time wala kang rights, wala kang benefits, no? Kaya lang kung makikita mo sa ibang grupo, hindi ko naman sinasabing sa lahat. Merong ibang grupo na maayos yung leader, no? So at least every game nila kumukuha sila ng assessment.
kung ano man yung maipon nila, binibilyan nila ng uniform, ng pito, ng kung kumbaga yung mga kailangan ng mga referee. Or yung iba naman, kumukuha ng assessment, tapos nawawala na lang. Ganun siya. At the same time kasi, dito sa Pilipinas kasi, halimbawa, ilan tayo? Halimbawa, 6 tayo, 6. So, halimbawa, ako yung leader. Isa man sa inyo yung magalit, ang gagawin ng isa, magtatayo na ng ibang grupo. Ganun dito. Kaya, kung makikita nyo talaga, yun yung ano, actually, yun ang talagang problema naming mga referee. No? So, basically kasi, hindi ko rin masasabi na merong kapabayaan yung halimbawa, sa mayor, no? Dapat kasi talaga, ang referee kasi, para sa akin ang referee kasi is, ano siya, ano yun, yung para siyang principal na pagka naglalaro na kayo, ang tingin kasi ng tao, 2 team lang yung naglalaban. But basically hindi. Lahat ng nanonood. Kita mo pag pumito kami, 'di ba? Pumito kami ng isa. Lahat ng tao nag-aabang. Ano ba yung ihahatol namin? Ano ba? Ganun kabigat. Ang problema lang natin dito kasi is yung natututunan ng kabataan sa bawat barangay. Di ba ganito kasi, ewan ko kung sa ibang lugar, siguro hindi nyo rin. Siguro sa ibang lugar hindi, pero sa ibang lugar kasi kadalasan, ang daming nagagalit sa referee. Bakit? Bakit kamo? Kasi natalo sa pustahan, natalo sa laro, di ba? So ganun kumbaga parang sa akin, ako bilang referee ako, so matagal na rin So, kumbaga parang masakit sa dibdib namin na mamumura ka, pagsasalitaan ka ng ibang salita na hindi maganda sa pandinig mo, or aabangan ka, or worse, binubugbog ka talaga. Ganon katindi ang basketball dito sa atin. Kasi ang Pilipino, ayaw talagang magpatalo. Yun ang problema natin. Anyway, so kumbaga yung sa akin, nasabi ko lang sa inyo para at least ganito yung buhay ng referee. So, minsan maganda, minsan pangit, minsan masaya, minsan malungkot, ganun din, no? So, kaya lang kumbaga yung dream ko talaga is sana nga mabigyan talaga ng pagkakataon yung mga referee na katulad namin para makapag training ng mga kabataan para kasi iba yung ewan ko pero iba kasi yung sports discipline habang bata pa sila. Habang bata pa lang sila kasi kung ano yung natutunan mo sa kabataan mo, paglaki mo, ganun di ba? So, imagine nyo lang sa akin kasi imagine nyo lang na sa bawat barangay, yung mga kabataan, nate-train mo ng proper na disiplina. Pwede silang manalo, pwede silang matalo, di ba? Pwede silang masaktan, pwede silang makapanakit, pero hindi sila napipikon. No? Just imagine kung ang bawat barangay is ganito. Ganun ang pag-uugali, no? So siguro walang problema sa bawat bayan. Naiintindihan niyo yung sistema natin. Kumbaga, yun talaga yung namin. Yun talaga sana yung goal namin talaga. Kumbaga, i-train ng maayos yung mga referee, coaches, at yung mga player sa bawat barangay. Oo. Okay po, ayan. Thank you so much, sir. No? So, ang dami namin natutunan ngayon, sir, sa preliminary question pa lang, sir. Ang dami mo nang sinasabi, which is
nagbibigay sa amin ng kaalaman or knowledge po sa amin as future PE teachers, sir. Kasi we will also be a referee soon. We don't know. So, sir, gusto ko lang sana, yung na-realize ko, sir, sa mga sinasabi mo, maganda yung sinasabi mo, sir, na kailangan talaga yung mga referee sa mga barangay or by city or kung saan-saan, dapat sila well-trained. Kasi para yung mga bata, mga youth doon sa mga by barangay, para ma-train din sila sa bata pa lang sila or ganyan. Para paglaki nila, which is madidevelop yung kagalingan nila sa basketball. So maganda yun, sir. And isa pa din, sir, is yung isang characteristic, one of the characteristics na dapat i-develop or i-possess sa isang bata is yung disiplina talaga, sir. Correct. Sa basketball, kailangan talaga na merong self-disciplined yung mga bata or dapat sila well-disciplined sa mga coaches kasi magagamit yung disiplina sa iba't ibang aspeto sa kanilang buhay. Kasi maganda talaga ang disiplina. Kaya napakaganda talaga yung mga sinasabi mo sa amin, sir. Nakakatulong sa amin as future PE teacher, sir. So, ngayon, sir, marami kaming questions na ginagawa related po ito sa job mo as referee. Okay. So, ngayon, I will be going to ask you first the first question. Sana maintindihan mo, sir. So, ito po yung first question, sir. Okay, sige. Okay. Ano po yung mga basic rules, sir, and regulations kapag naglalaro ng basketball? Okay. Yung basic rules and regulations, sir. Okay. So, medyo mahaba ng konti ito pero at least naka-video naman tayo, no? So, ganito. Unang-una kasi, bilang referee, no? Bilang referee, dapat mauna ka doon mismo sa lugar na pagdadausan niyo ng laro, no? So at least siguro mga 1 hour siya or at least 30 minutes, okay? Number 1 kasi is ako bilang referee, titingnan ko yung place na paglalaruan. Number 1, tama ba sa sukat? I mean, kasi meron sa Pilipinas kasi, iba-ibang sukat ng court. Minsan malapad, minsan maigsi, di ba? So, tinitingnan natin dito, number 1 is yung court mismo. Okay? Sa court kasi, dapat 10 feet ang taas natin, no? Yung sa ring natin. So, at least 10 feet siya. Titingnan natin, baka mamaya, habang nagdadrive yung player, baka madapa o kaya may mauntugan. So, tinitingnan namin yun. So, para at least, ma-warningan namin yung mga player na naglalaro. O, boss, delikado rito kasi pag nag-layup ka rito at natulak ka or bigla kang bumagsak, untog ka sa pader. Diba? So, ganun kami. Pagka ganun kasi yung laruan, kami mga referee, nandudun kami dun sa parte, no? Parte na pwede kayong masaktan. Yung mga player sa bawat paglaro kasi, like for example, dun sa isang laro namin, so bawat, 'di ba, gilid ng court, 'di ba? May yero. Yero talaga, yero talaga. Nakapagka nadaanan mo, sugat ka. So, ang ginawa lang namin doon, talaga nagpatayo kami talaga ng tao. Wala na kasing kumbaga para at least mating namin, makita namin yung lugar. Yun ang number 1 na capacity namin, no? Na kailangan namin para tingnan namin yung venue para walang madisgrasya. Okay? Number 2, titingnan namin kasi yung mga official. Halimbawa, sino ba ang mag-i-scorer, sino ba ang magta-timer, sino ba ang mag-a-announce, no? Kasi kailangan kasi as basketball official kasi,
dapat talaga, ano ka, malawak yung hinahandle mo, no? Player, yung meron, yung table official na kasama mo. Kasi minsan kasi, like for example, sa oras, minsan bumibilis, minsan bumabagal. Di ba? Minsan naman, sa score, nakashoot na, hindi pa nai-score. Di ba? Naka 3 points na, hindi pa naka 3 points. So, ang ginagawa namin dyan is, ino-orient namin sila. Ino-orient namin sila para alam namin, pag naglaro na tayo, eto yung gagawin namin. So kami, bilang mga referee, hindi ka mahihirapan. Pero, kung sakaling magkaroon man ng problema, ako bilang opisyal, ikaw din yung tatayo. Or, yung mismong nagpapalaro. Ganun siya. So, tas kami, sa isang oras naming paglalaro ay pagpunta dun sa venue, tinitingnan namin, kami mga referee, tinitingnan namin yung pasukan sa papasok ng tao at the same time, saan ka lalabas. Bakit? Paano pagka nagkagulo? Dapat alam mo yung lalabasan. Kasi baka mamaya, merong isang lugar na dito ka lang pumasok, doon ka rin lalabas. No? Sa mga barangay kasi, ganun ang nangyayari. Sa ibang barangay kasi, hindi siya katulad ng mga eskwelahan. Sa eskwelahan kasi, control kasi may disiplina yung mga player, coaches, at saka yung nagpapalaro. Pero iba pagdating mo sa barangay. Sa barangay mismo, makikita mo talaga, sanay na sila dun sa paglalaro. Yun sa lugar. Ang problema lang dyan, yung away. Ganun siya. Ngayon, ang ginagawa namin, kami mga referee, lagi naming kiniklinik. Halimbawa, merong maglalaro, o ikiklinik namin sila para dun sa mga new rules at bawal na bawal talaga ang manuntok. Pwede kang sumiko, pwede kang manulak, pero bawal na bawal ang manuntok. Kasi pag nanuntok ka na, away na yon, hindi na basketball. Diba? So, ganun ang ginagawa namin. So, at the same time, isa pa dun sa mga ginagawa namin is nagko-workout kami. Nagpapapawis din kami para at least pagdating ng paglalaro namin, ano ka na, game ka na agad. Ibig sabihin, hindi mo nahihintayin pawisan ka pa. Kasi, hindi mo pwede kasi na sa bawat pita mo kasi, kaming mga referee kasi, para kaming mga player, no? Di ba, meron tayong first quarter, second quarter, third quarter, saka fourth quarter, di ba? Ang mga referee, nag-a-adjust yun. Adjust ka dito, adjust ka dito, adjust ka dito. Pero pagdating ng last 2 minutes, kompleto ka na. I mean, alam mo na yung tawagan, alam mo na talaga yung laro, para pagdating ng huli, hindi ka na malilito. Yun ang problema natin. Pagdating sa huli, tsaka ka lang mag-a-adjust, nako, malaking problema. Oo. So far, yun yung mga tsaka yung mga record book, kasi dapat talaga kompleto eh. Kung hindi talaga tayo kompleto, like for example, yung bola dapat kasi, eksakto lang sa hangin. Hindi po pwede kasi na matalbog o kaya kulang sa talbog. Dapat talaga eksakto. So, normal kami, ang ginagawa namin dyan, di ba hawak natin yung bola, di ba? So, nakatapat lang yan sa mukha mo, nakatapat sa mukha mo, then ibabagsak mo. Pagbagsak mo, yung bola dapat at least aabot dito sa baba mo. No, hanggang dito sa baba. So, at least, pagka ganun, normal na yung bola natin. At, syempre, bilog, hindi oblong, no? Dapat talaga bilog kasi baka mamaya maging football na yan, hindi na basketball. Oo. So yun, so far yun naman din yung yung mga inaayos namin. At the same time, yung pakikipag-usap sa coach, magkabilang coach, tsaka dun sa nagpapalaro. Kasi
ito yung sinasabi namin. Kami walang makakapigil sa mga player kundi ang coach sa kabila at yung coach ng kabila. Kung hindi kaya ng dalawang coach, yung nagpapalaro ang pwedeng tumigil. Pero pagka hindi kaya ng dalawa at hindi rin kaya nung nagpapalaro, yon, tumakbo na kami. Dapat doon tumakbo na kami kasi kami na yung hahabulin eh. So, kasi sinasabi lang namin, nakatulong kami. Boss, yung player mo naninira na. Boss, hindi na laro yung nilalaro niya. So, dapat yan, kausapin natin. Kasi ako, katulad ko, ako sinasabi ko, boss, nakita ko talaga yung player, hindi na laro ang ginagawa niya. Nananakit na. So, kung hindi niya kayang suwituhin yung player niya, ako mismo, pwede ko siyang bigyan ng warning, ng technical, or i-thrown out. Kasi, sa una pa lang, bago pa lang kayo maglaro, dapat ipaliwanag mo na yun lahat. Para pagdating ng araw, or pagdating ng laro, at nangyari yun, imaginein mo, tatanggalin mo, tapos hindi mo na ipaliwanag, di ba? Dapat, doon pa lang bago pa lang kayong maglaro, ipaliwanag mo na lahat. Para pag ginawa mo, wala nang magiging problema doon sa paglalaro natin. Kasi ito yun eh. Ito kasi yung ito yung sinasabi nga namin. Ang basketball, like any other sport, no? Kasi katulad ko, naglalaro ako ng chess, naglalaro ako ng dart, naglalaro ako ng volleyball, naglalaro ako ng ping pong, and then yung badminton. So, kumbaga, kung titingnan mo yung sports, dalawa lang naman yung pwede mong patunguhan. Isang mananalo, isang matatalo. Okay? Ano ngayon ang epekto? Isang matutuwa at isang mapipikon. So sa lahat ng laro, ano yan kasi competition. Dapat talaga, natin siya, yung tanggapin natin kung ano man yung kahihinatnan nung laro mo. Ganun siya. Dapat sa bawat player talaga. Dapat talaga kay manalo ka, kay matalo ka. Actually, mas maganda nga yung bata ka pa lang, natatalo ka na eh. Alam mo kung bakit? Kasi habang bata ka pa, nag-i-improve ka. Pero pagka ang bata, napipiko na, ako na nagsasabi sa inyo, huwag nyo nang palaruin. Kasi iba yung natututunan niya eh. Diba? Natalo, manununtok. Matalo, magmumura. So, syempre, paglaki niyan, ganun ang mangyayari. So, pangit naman. So, dapat kaming mga referee at saka yung mga trainer nila, dapat kinokorek yun. Diba? Sabi nga natin, diba? Ang isang magaling na player, hindi nagsasabi na ako magaling. Hindi. Mismo ang player, yung mga tao mismo ang nagsasabing, nako, napakagaling yan. Pero simple lang. Dapat ganun. Para at least ako marami talagang, siguro sa 17 taong kong pagre-referee, nakita ko talaga marami talagang magagaling na player sa bawat barangay. Alam nyo kung ano ang problema? Pag inilipat mo na sa ibang eskwelahan, halimbawa, inilipat mo na sa school, number 1, tamad mag-aral. Number 2, ayaw mag-practice. So, sayang yung galing. Hanggang barangay ka lang. Pero, alam nyo, kung lang, matuturuan natin yung mga kabataan sa barangay level pa lang. Ang ituturo namin yung training para sa eskwelahan. Siguro walang aayaw eh. At the same time, kami rin na magtuturo na, boss, kailangan mong bata ka pa lang, mag-aral kang mabuti para, kasi ang basketball, konti lang ang panahon mo sa pagbabasketball, pero ang pag-aaral kasi, malaki. Diba? Hanggang pagtanda mo, diba? Naging engineer ka, naging doktor ka, dahil lang sa pag-aaral mo, hindi sa pagbabasketball, diba? So, dapat talaga,
bata pa lang sila, na ano namin, na motivate namin yung mga kabataan. Ganun. Okay? So, opo. Thank Wow, you, thank you, ganda. Napaka-significant. Marami kami natutunan, sir. Ang importante talaga is yung natutunan namin, sir, yung mga rules na dapat talaga meron sa court. Dapat yung measurement ng ring sa court talaga mismo, yun sa yes, at saka yung of course yung mga bata na dapat talaga i-train sa barangay level pa lang at Oo. para at least ma-develop sila kasi mas maraming may potential sa mga by barangay ng mga youth para sa next level or other levels like yung mga sa city or sa iba-iba sa PBA, sa NBA, mga ganun para at least alam nila mas gumagaling sila kapag ka sila I will train na sa barangay level. Maganda yun, Correct. sir. Salamat talaga, sir. So, next question, sir. Okay. To be asked by my classmate Okay. named Queen. Hello, Queen. Yes. Hello, sir. So, sir, the second question, sir, is hindi talaga maiwasan yung distraction within a game po, di ba, sir? So, how do you make decisions, sir, kapag pag na-distract ka sa may tumiga or something, tapos lumingon ka, so, pag lumingin ka ulit sa game, biglang na sabi yung coach na, foul or yung any player na foul yun, so, paano yun ma-handle, sir? Paano mo ma-handle kapag hindi mo nakuha lahat yung information na dapat kunin mo sa isang game? Okay. So, ganito, no? So, lagi niyong ilalagay sa sarili mo na ikaw ay referee. Okay? Pag ikaw ay referee, ikaw ay official. Ibig sabihin, isa ka sa mga official. Okay. Ngayon, number 1, saan ka merong power. Sample lang sa coach meron kang power. Sa player meron kang power. Sa mga table official may power ka. Okay? Pero pagdating sa meron, wala. Okay? So nakikita nyo, coach, player, tsaka yung mga table official. Kasi yan, pwede mong i-correct yan. Okay? Pagdating sa meron, wala ka talagang magagawa kahit murahin ka, bantaan ka, etc. etc. Pero, merong sagot doon, yung nagpapalaro. Ito yung kakausapin mo, boss. Okay? Tinatanong ako saan daw ako dadaan. Diba? Baka mamaya, abangan ako, kaya minura ako. Diba? Kung kaya niyang gawin yung ginagawa niya, kaya niyang sawayin yung gumagawa ng ganyan, pwede niyang gawin yan. Pero yun yung sinasabi ko, no? Ang court kasi, di ba, pare sukat. Di ba? So, ang player kasi, lima. Ang coach, dalawa, di ba? So, pagka lumagpas, yun ang sinasabi ko, no? Pagka lumagpas yan, halimbawa lang isang player, 6, pumasok, laging 6, pwede mong i-technical. Okay? Ako kasi, ganito, sa tagal ko na rin pagre-referee, dati kasi nung una, makarinig lang ako ng mura, galit na ako. As in talagang, sino ba yung nagmura? Parang gusto ko ng banatan, parang ganun eh. Kumbaga, pag narinig ko yung coach na nagsasalita sa akin, as in talagang, anyway, ang referee kasi talaga, binabayaran talaga para mamura. Hindi naman ganun. No? Pero, ibig sabihin, yun talaga yung buhay namin. Kumbaga, pag binayaran ka, kasama na yun. No? Pero, iba kasi yung katulad ng mga natutunan namin. Dati kasi, pagka minumura ka, sasabihan ka ng player, as in talagang PI, rep, PI ka. As in talagang dito sa
palamit talaga eh. Kumbaga parang ang hirap naman ng referee. Pero ano yun eh? Ano mo yung parang kang dumadaan sa castle. So habang tumatagal ka, dapat matuto ka. Pero kailangan lang talaga is ma-improve mo. Kasi unang-una, ikaw nag-aaral ka. Dapat edukado ka. Di ba? Kaya lang sa basketball dito sa Pilipinas talaga, ganun talaga. Mamurahin ka, abangan ka, bubugbugin ka. Yun talaga ang pag-i-referee. Kaya lang, ang sinasabi nga lang namin is, pagka merong mga player or iba pang manlalaro o yung mga taong nasa loob ng court, wag mong pakialaman. Dapat focus ka lang talaga dun sa paglalaro. Not unless, ito yung sinasabi ko not unless minuro ka talaga at narinig ng ibang tao, technical mo. Pero halimbawa lang yung isang player lumapit sa akin, ref, PI ka. Di ba? Ako kasi ang ginagawa ko diyan, dalawa lang kaming nakarinig di ba? Ang gagawin ko, hahabulin ko din siya. Oh, PI ka rin, di ba? Murahan lang kaming dalawa. Kasi wala namang kumbaga wala namang ibang nakakarinig. Pero pag sinabi niya talaga na, ref, PI ka talaga. Buong barangay mo naririnig na. Wala ka na magagawa. Itapon mo na kaya i-technical mo na siya. Ganon din sa mga coaches at saka yung mga meron. Sa mga meron kasi dapat ang namamahala talaga diyan yung nagpapalaro. Kung hindi mo ganito yan eh. Kung hindi kaya nung nagpapalaro na suwituhin yung mga taong nanonood, hindi dapat siya nagpapalaro. Kasi dapat ikaw ang nagpapalaro, ikaw masusunod. Pag sinabi kasing ikaw nagpapalaro, lahat ultimo meron. Kasi pag sinabi mong boss, hindi mo kayang kontrolin to. Ang dali naman yung boss wag mo nang papasukin. Ganun lang kasimple, di ba? O boss, ito nagmumura to. Boss, ito nagmumura. Di ba? O paalisin mo rito, wag mo nang papasukin para wala nang nagmumura. Ganun lang siya. Pero yung mga player kasi, sa amin kasi, ganun talaga eh. Parang ganito, di ba? Pag nabigla ka, minsan magmumura ka. O, di ba? Kumbaga minsan kasi, lalawakan mo talaga yung pangunawa mo. Hindi kasi pwede na, rep, minura ka, technical mo. Nagmura ulit, tineknical. Baka mamaya, wala nang naglalaro, ubus na. Kata-technical mo. So, dapat yan talaga, mahaba talaga yung pasensya mo. Number 1 sa referee, dapat edukado. Kung hindi ka edukado, huwag ka na mag-referee. Okay? Thank you talaga po sir Luna at dami talaga learning na nakuha namin sa'yo yung dapat gawin as a referee at sa referee ang dami mong responsibilidad at dapat yung yung rules and don't as a referee po. So, the next question will be by Charity po. So, good afternoon po, sir. So, ito po yung question ko, sir. Okay. What if po, pag wala pong rules and regulations sa larong basketball po? What if pag walang rules and regulations? Okay. Actually, ang ganda ng tanong mo. Di ba? Halimbawa lang, sa sports, walang rules and regulation. Di ba? Nanonood ba kayo ng YouTube? Yes, Di ba? sir. Di ba merong naglalaro, nagdi-dribble, yung isa nakayakap, yung kumbaga nagre-wrestling na, di ba? So, ganun ang mangyayari pagka walang rules and regulation. So, ito yung sinasabi namin, sa bawat laro, kailangan talaga merong kang referee. Ganong kahalaga ang pagiging referee namin. At the same time, sa inyo. Kasi katulad ninyo, mga kabataan pa lang kayo eh. Sabi ko nga sa inyo,
dapat talaga aral ka sa rulebook at saka regulation. Kasi ito yung pagkakaiba. Ito yung pagkakaiba. Ano nga ba ang mangyayari kung walang rules and regulation ang isang basketball? Pagka ganyan kasi ang mangyayari, number one, masisimulan mo yan, pero hindi mo matatapos. Kasi wala kang rules and regulation eh. So, pwede kang magsimula. Diba? Pwede kang magsimula. Pero walang katapusan. Kasi, pwedeng pareho silang magsabi na panalo sila. Parehong sabihin na talo kayong dalawa. Diba? So ganun ang mangyayari. At the same time kasi, kung walang rules and regulation, magulo. As in talagang magulo. No? So, ako bilang mga darating talaga yung araw, ma'am, at saka mga sir, especially sa inyong mga babae, kami mga referee ngayon, no? Maniwala kayo sa hindi, ang nire-recruit ko ngayon, babae, na referee. Alam niyo kung bakit? Iba kasi yung nanay, no? Pag kayo ang sumaway, walang away, hindi kayo mumurahin. Pero kailangan lang talaga, alam nyo yung rules and regulation. Okay? Alam mo kung bakit? Tayo mga referee, lagi tayong nagbabasa ng libro. Ang FIBA rules, every month nababago. So, kumbaga, parang ganito. Yung old rules, babalik ngayon. Yung bago ngayon, wala ngayon. Pero, pagdating ng ibang buwan, babalik ulit. Like, for example, ngayon. Ang FIBA rules, parang NBA na. Kumbaga, kinoconnect na nila eh. Ganun siya eh. So, tapos, kumbaga, meron na siyang video. Ang bawat laro ng FIBA ngayon, naka-video na rin. Parang NBA na rin. So, alam mo na rin kung sino yung nagkakamali at alam mo na rin kung sino yung nagkakamali sa pagpito, nagkakamali sa laro, no? Kaya lang, yun nga yung sinasabi namin. Sa rules and regulation kasi, official ang tawag ng referee. Kahit mali ka. Jasmine. Naintindihan niyo? Halimbawa, during the game, bumito yung referee. Kumbaga, sa tingin natin, wala naman dapat itawag bakit siya bumito. Nag-ano siya ngayon, nag-mustra. So, pagka ganun kasi, anong nangyayari? Ano na yan eh, kumbaga parang, ang tawag dito, yung parang discrepancy ng laro. Kasi kumbaga parang, ako bilang referee, ayoko talaga na merong mananalong team dahil sa akin. Ayoko. Kasi ako ganun lang. Fair lang. Kung sino yung dapat manalo, yung dapat manalo. Pero, sa amin kasi, boss, may pustahan dito. Ang rules natin. Ito yung rules natin. Ito ang rules and regulation natin. Ano yun? Ito yung dapat manalo. Nakakainis, diba? Kasi, just warm up pa lang, alam mo na kung sino yung nanalo. Nakakainis, diba? I mean, apat na laro o sa gagawin mo overtime pa. Pero alam mo na yung mangyayari, walang mangyayari. Diba? So, kaya kami, pag sinabi sa akin na, boss, kailangan ito manalo. O boss, ganito na gawin natin. Ano yun, huwag ka nang pumusta para sila manalo, para wala tayong problema. Kasi, katulad ko, kasi ako talaga, nagpapalaro talaga ako. Dito sa Bulacan, lahat ng alumni ng eskwelahan dito sa buong Bulacan, hawak namin.
Alam niyo yung bull prisa? Yung parang ano, parang Sir, parang private school meet bawat high school pa, di ba? Yung mga high school dati, kinuha namin ulit yung mga varsity doon. Tapos ginawa namin ngayon, alumni, Bull Prisa. Ibig sabihin, yung Bull Prisa kasi is parang Bulacan Private School Association. Laro uli yun. So, kumbaga, ganun ang ginawa namin. Kaya lang, ang number one kong ginawa, isa lang, rules and regulation. Pagka wala akong rules and regulation, wala akong matatapos. Imagine, 21 teams yung sumali. So, na-enjoy nila yung laro. Merong isang beses na nag-away kasi ito yun eh. Pagka wala kang rules and regulation, wala ka ng solusyon para ayusin mo yung mga problema o kaya yung panggugulo, no? So kailangan talaga meron kang rules and regulation para alam mo kung ano man yung gagawin mo in case na magkagulo. Ganun siya. So kami, ganun lang yung ginagawa namin. So far ano naman, awa naman ng Diyos. Yung mga player na masakit sa ulo kasi mga senior na, tumino naman. Kasi nakita namin na, kasi yun lang yung sinasabi ko nga sa inyo, sa basketball kasi, ano yan eh, physical game. Halimbawa, si Ryan, naglalaro kami, di ba? Naglalaro kami, bigla akong si Ryan. Siyempre nagalit eh. Sinuntok agad ako. So, yun talagang hindi talaga, maiiwasan yun. Kasi, yung biglaan, halimbawa, nasi ko siya, tapos sumuntok siya agad. So, yun, kaming mga opisyal at kaming mga referee, kung pwede nga lang gumit na kami dun sa nag-aaway, gigit na kami dun sa nag-aaway para hindi na magsuntukan o di baling kami na yung masuntok. Para walang away. Kasi, isa lang ang masaktan dyan. Maniwala kayo. Isang team susunod. Isang team yung susunod. Alam ba kasunod? Buong barangay, eto na. Mag-aaway-aaway na. So, hindi na sports yun. Pagka walang rules and regulation. So, thank you po, sir. Dami pa namin natutunan na surely magagamit po namin in the future. So, ang next question po, sir, is tatanong po ni Rika. Okay. Siguro. Hello po. Oo, nakamute niya. So, akala lang, ay, baka nakamute si Rika. Nakamute po, nakamute. Okay na, Charity, go Charity. ay, sir, yung question po, next question po is, what makes a great basketball player po? What makes a great basketball player? Paano po masasabi na kayo ay isang great basketball referee? Referee po, I mean, sir, hindi po player, referee. Okay. So, okay, ganito. Pag sinabi mo kasing great referee, mabigat yan. Actually, mabigat yan. Okay. Para sa akin, ang great referee, number one, maayos mong natatapos yung paglalaro ng basketball. Halimbawa, game 1, maayos mong natapos yung laro, walang reklamo, at ito yung pinakamabigat. Yung natalo, nagpapasalamat sa'yo. Naiintindihan nyo? Natalo yung team. Tapos, ref, salamat kasi ikaw yung naging referee namin. Parehas yung laro. Bihirang-bihira ang mangyayari. Okay? So, pag sinabi ko kasing great referee, ayon sa experience, marami.
Kasi meron tayong katulad ni Levy Valenzuela. Si Levy Valenzuela, siya yung gumagawa ng FIBA rules. Isa siya sa mga sumusulat. No? Ako masasabi ko kasi great na yan. Kasi sabi ko nga sa'yo, ikaw na yung sumusulat ng mga rules and regulation. Okay? Katulad yan, meron tayong, ito yung sinasabi ko sa ano lang sa experience lang meron tayong IR. Pag sinabi nating IR, International Referee. Pag sinabi nating International Referee, ito yung mga Pilipino na pumipito sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Ibig sabihin, sa mga FIBA rules, FIBA games, di ba? Di ba makikita nyo every 4 years merong FIBA na naglalaro, di ba? So makikita nyo rito yung mga player ng IR, sila yung pumipito. Okay? Tapos susunod dyan yung mga PBA referee. Sa mga PBA games, di ba? Marami rin yan. So ibig sabihin, at least narating mo na yung pagiging PBA referee sa experience lang yun. Diba? Tapos susunod yan, merong academician. Pag sinabi nating academician, ano siya? Sila yung mga pumipito sa mga meron pa pala yung PBA, yung mga PBL, tsaka yung MPBL, no? Mga referee din yun. Tapos yung susunod, yung academician, sila yung mga pumipito sa mga eskwelahan. Okay? So makita nyo, meron tayong IR, meron tayong PBA referee, meron tayong mga, ang tawag dito, yung parang mga, parang PBL referee, tapos meron tayong academician, and then, susunod yan kasi, mga barangay referee na. So, ganun siya. Ngayon, based on their experience. No, kasi yung mga barangay referee kasi tinitraining para umangat. Inaangat siya pag ano. Based on their experience. Pero pag tinanong mo ako kung sir ano ba ang great referee? Okay. Number 1, hindi mayabang. Hindi siya mayabang. Number 2, simple lang. Pag sinabi natin simple lang, marami kong alam pero hindi ko kinukwento. Pag kami nagtanong, bibigyan ko siya ng respeto. Boss, pwede ba akong sumagot? Explain ko. Ganun siya. Number 2, hindi dahil sa pera. Kasi maraming referee dito. Pasensya na kayo dun sa sa sasabihin ko Tricycle driver. Kinuha mo kasi kulang kami sa referee. Binigyan ko ng costume. Binigyan mo ng uniforme. Pinantaluhan mo ng kulay itim. Binigyan mo ng sapatos na itim. Binigyan mo ng pito. Pumito na. Kinabukasan, referee na siya. Ganun ang buhay ng referee. Kulang na kulang talaga sa pag-aaral. Hindi ko sinasabi sa inyo na ang mga referee naman ganito. Sabi ko nga sa inyo, ang mundo hati lang. Merong masama, merong mabuti. Diba? May masama at saka mabuti. Meron naman talagang bakit nga ba sila naging referee? Parang gano'n Kasi sa totoo lang, sa bawat liga namin, halimbawa kayo yung nagpaliga. Number 1 kasing concern ko, maging maayos yung paliga mo. Para makapagpaliga ka ulit. Number 2, kung kukulangin ka sa budget, sabihin mo lang sa amin. Sabihin mo sa amin para at least makakapag-adjust ako. Kasi, katulad ko, halimbawa, semi-finals na o kaya championship na, ako mismo,
sige, walang problema boss, kung talaga naubos ka ng pondo, ako mismo pipito. Para matapos lang yung game mo. Para at least, sasabihin mo sa amin para makakuha pa ako ng isa. Para dalawa kami pipito. Para at least, kasi ano eh, pag sinabi mo ka talagang great referee, number one, passion. Kung wala sa puso mo yung passion ng pagiging referee, trabahador ka lang. Hindi ka referee. Pag sinabi namin trabahador ka lang, ang habol mo, kasikatan, yabangan, pera. Pero pag passion ka kasi, ang iniisip mo, ano ba yung maiko-contribute ko sa mga kabataan? Kasi ano naman eh, ako, katulad ko, sabi ko nga sa inyo, lahat, ang buhay naman natin, dumadaan lang, para na tayong humihiram ng buhay, di ba? Pero ang pinaka-importante ka dyan is yung ano nga ba yung legacy mo? Ano nga ba yung maipapamana mo sa mga tao? Para pagdating ng araw, at least kahit pa paano, di ba, kahit wala ka na, may nagpapasalamat pa rin. Boss, salamat. Di ba? Kasi naturuan mo kami ng maayos. Yung kasi yung yung greatness na walang kapalit. Naintindihan nyo yung, kumbaga, pag sinabi mo kasing great referee, dapat talaga, ma-improve mo yung buhay ng isang tao bilang referee, bilang player, bilang coach. Ako para sa akin kahit nga sabi ko, kahit milyon na yung kausap mong tao, isang tao lang yung na-influensyan mo nung ganito, malaking pasasalamat na yun para sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung pagiging great kasi is number one, hindi sa sarili nang gagaling sa ibang tao. Para, boss, magaling yan. Nako, boss, ito na naman yung referee na to. Pauwiin mo na yan. So, di ba, nakikita nyo? Kasi mahirap talagang sabihin na, boss, magaling ako. Kasi, sa bawat, ito tandaan nyo di ba, magiging referee rin kayo or magiging official din kayo, no? Tandaan nyo to. Walang perfect game. Tandaan nyo walang perfect game sa isang referee. Bakit? Ilang beses kang pumipito. Simula first quarter hanggang fourth quarter. Tama ba lahat? Diba? Ako, siguro hindi. Pero, ginagawan ko ng paraan. Nagkamali yung isang referee ko. Okay lang yun kasi naipito mo na yan eh. Pagka nag-time out kami, kinakausap ko yan. Boss, mali ka. Boss, ganito, boss, ganyan. Pero, pag ako mali, dapat sasabihan nyo rin ako. Hindi po pwedeng ako lang ang tama. Dapat ganun kami. 3 kaming referee. Lagi kaming nag-uusap. Para maayos yung paglalaro natin. Ganun siya. So, pag sinabi natin great referee, nasa isang samahan yun. Sa akin personally, sa mga experience, okay, marami yan. Pero, sa isang tao na sasabihin na, boss, ako magaling akong referee. Great referee talaga ako. Huwag kayong maniwala. Huwag kayong maniwala. Pero based on experience talaga marami. Pero pagdating sa mga ganyan, mahirap talaga. Thank you, sir, no? Marami kami natutunan today, sir, kasi nalaman may grupo para sa
isang referee, dapat ito pala dapat yung gawin, kasi mga rules and regulation, no? At sa future, kung magiging referee sa future, ang dami na talaga namin balik na impart soon at basketball referee, no? So, thank you talaga sa kasi talaga sa favor ka po talaga namin kasi nga nandito na po kami nakahanap ng referee, wala kang mahanap Yes, sir. Wala pa kami. May nahanap po kami pero hindi po professional. Hindi, Referee. actually, oo, ako kasi hindi na ako professional. Kaya lang, ang sinasabi ko lang sa inyo, based on my experience din talaga. Apo. Marami rin ako nakasamang mga... Pero sir, hindi po, yung mga sagot niyo po, hindi po same sa kanila po. Yung previews na interview po namin. Yes po. parang regalo lang po kasi yan Yes. para may output kami. Oo. Hindi, actually kami talaga, i-encourage namin talaga yung mga kabataan na sana, imagine nyo lang meron man tayong barangay, di ba? May pondo naman yan eh. Dapat talaga kasama yung mga referee sa barangay mismo. Kasi, tuwing magpapalaro ang bawat barangay, umaabot ng kalahating milyon ang bagastos. Ano nangyayari? Nag-aaway lang. Diba? So sana nga lang, talagang mabigyan talaga ng, bigyan talaga ng pagkakataon yung mga referee. Kasi, para kaming teacher, para kaming judge, pero para kaming mga pulis, diba? Na sana, ma-touch namin yung mga kabataan na bata pa lang sila, may disiplinado na, natututo sila kung ano yung direksyon sa buhay. Kasi sayang sayang talaga. Okay, ito lang, example lang Ako kasi, 2 times na akong na-stroke. No, so mapapansin nyo medyo bulul-bulul din ako magsalita. No. So swerte nga ka mo kahit papano, andyan si Mrs. Yan ang sumagot ng mga gastusin ko, no? Pero just in case lang, ako bilang referee, ano napala ko sa pagiging referee? Wala. Okay? Dapat ako nilalakad ko talaga yan. Magkaroon kami ng insurance. Magkaroon kami ng livelihood training. No? Yung kooperatiba. Ako nilalapit. Dito sa Bulacan, nilalapit ko yan. Kahit sino, kahit sabi ko nga sa inyo, kahit magmukha akong gago. Kasi siya nilalapit ko yan sa mga mayor, sa mga congressman. Para at least mabigyan talaga ng pansin yung mga pagiging referee lang namin. Kaya lang, ito yung problema. Ito talaga yung problema. Iba-ibang klase ng referee. Hindi mo talaga kakalingain. Kasi nga, pera-pera, gusto sa kasikatan, no? So, ganun lang, subikat, ganun. Kaya lang, kawawa naman yung mga bagong referee kung hindi namin maiaayos. Kaya ngayon, meron akong, sino ba yung si Queen? Sino ba si Queen? Ayan, ma'am. Oo. Ma'am, meron akong binigay sa yung website, no? So, yan, makakatulong sa inyo yan. Meron akong, yung Narecom Bulacan. Nakita nyo ba yon? Sino ba si Ma'am Queen? Oo, yan. So, meron ako yan. Makikita mo dyan, ma'am. Gumawa ako ng actually, yan yung namin. Yan yung nire-represent ko ngayon. Na, meron tayong meron tayong libro kung paano meron tayong rule book, meron tayong new rules. Pwede nyong basahin para at least maano rin kayo. Oo. At the same time, yung pagiging referee kasi, actually meron
exam yan. Meron ding exam yan para at least maano nyo, matutuhan nyo rin. Kasi, dalawa lang naman yun eh. Di ba, nag-aaral tayo, di ba? So, since nag-aaral kayo, meron kayong libro. So, sa libro lang din nyo makukuha yung sagot niyan. So, dyan sa Narecom Bulacan, makikita nyo naman na mag-aaral din kayo. No? Mag-aaral din kayo at the same time yung ano ba talaga yung mission namin, ano nga ba yung gusto naming mangyari. Andiyan dyan lahat yan. Actually, ina-update ko naman yan. O, para at least makatulong din sa inyo yan. O. And sorry po sa background ng yung ingay pa na kami sa namin video. Hindi, okay lang. Yung mga kapitbahay namin dito, pinatulog ko muna eh, para hindi mag-ingay. Sabi, nag-ingay na talaga. Yan sila singer dito, sir. Kaya, thank you talaga sa participation, sir, sa time mo, sir, sa knowledge na i-share mo sa akin, yung experience mo to. Madami na kami. Kasi natin makuha sa inyo yung mga knowledge na i-share mo sa akin. Sabi namin na i-present namin. Yes po, sir. Oo. After kasi nitong interview namin, sir, magpre-present po kasi kami sa teacher namin sa team sports po. Ay, oo. Sana nga makapasa kayo. Yes po. Sana Sir, makapasa. na-enlighten po kami sa lahat ng mga sinabi niyo po, sir. Ang dami po Oo. Ang dami namin natutunan, sir. Ang ganda. Oo. Hindi, at the same time, sana nga, kasi ganito. Di ba, sabi nga natin, pag natuto ka, dapat ituturo mo rin, di ba? So, sana nga pagdating natin sa Zamboanga, kung ano man yung natutunan nyo, sana ma-implement nyo rin. Para at least, kahit papano yung mga kabataan, sabi ko kung hindi ko kaya dito sa Bulacan, sana sa Zamboanga, yung mga kabataan natin, matuto naman. Para at least, ewan natin, baka mamala yung ginagawa natin, maging great yung Zamboanga, di ba? Kasi yung mga tao, okay na eh. Sana ganun nga, sana ganun. Kasi, yun din talaga yung pangarap namin. Tapos ma'am, nga pala, naka-record ba? Yes po, sir. Naka-record po. Pasend na lang po pag kung ano lang po. Para ma-share mo. Ano lang, kumbaga parang ano lang, ang tawag doon? Ang tawag? Reference. Reference, oo. Oo. Yes, Sisend lang po ni Queen, sir. Oo, okay, sige. Thank you ha. Thank you, sir. Thank you din po talaga, Thank you sir. so much, sir. Dagang Okay, salamat. thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po lahat. Thank you, sir. God bless po. Thank Ingat you din po po, always. sir, sa oras. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Bye, sir. Sige po. Thank you. Thank you, Okay, sir. sige. Thank you.